Yo mga paps, kamusta? Anong balita? Gusto ko lang tanungin na dopamine trap ka pa din ba nakagaya ko? Oo, yung feeling na parang sobrang busy ka sa buhay pero walang productivity. Yung napapagod ka na hindi mo alam kung saan nauubos yung enerhiya mo. Alam mo ba yung feeling na ang aga mong gumising sa umaga? Tapos una mong hinahawakan yung telepono mo. Then scroll med ka sa lahat ng SOCMED na naka-install dyan. Mag-uumpisa ka sa isang scroll ng Reels. Tapos next, then isa pa. Tapos isa pa ulit. Na parang may hinahanap ka pero wala naman talaga. Pero tandaan mo ha, ilang oras lang ang effectivity niyan. Then after nun, back to reality na ulit. Na hindi mo namamalayan na alas 12 na ng tanghali. Tapos stress ka na ulit sa mga task at problemang nag-aantay sa'yo sa araw na yon. Plus syempre, nandyan pa din yung ibang bisyo natin. Yung digital cravings, Netflix binge, online chismisan, trash talkan sa comment section, tsaka yung bago kong pet peeve mga paps. Yung content creator na nag-iiwan ng pera kung saan-saan dyan sa kalsada. Tapos hahanapin ng mga followers niya. Na feeling ko another way to ng poverty exploitation. Tamang manipulative creators. Sorry sa mga nagpa-follow sa ganitong klaseng content mga paps Sobrang, alam mo yun, hindi talaga ako masaya sa ganyan sa pag nakikita ko sila. Alam mo yun? Then, syempre, kasama sa list natin yung Yossi, Alak at saka yung Scatter o Sugal. At kasama din yung unintentional online shopping at kung ano-ano pang bisyong umuubos ng mga oras natin. O mga paps ito yung ilang signs na trap tayo sa ganitong klaseng bagay. So, take note mga paps Ako din to. Number 1, feeling busy pero walang progress. Number 2, laging naiinip at hinahanap ang instant reward. Number 3, palagi kang distracted at walang focus sa mga bagay na dapat mong gawin. Number 4, nagpo-procrastinate ka. Yes, number 5, poor sleep dahil sa late night scrolling. 6, mental clutter, negative thinker. 7, madali kang ma-frustrate sa mga bagay kahit maliliit lang. Kung meron kang dalawa o higit pa na mga signs na to, Pops, welcome sa Dopamine Trap Club. Pero huwag kang mag-alala, Papi. Meron tayong exit para dyan. Ang tawag dito ay live detoxification. Paano mag-start ang detox, Pops? Unang-una, yung digital detox, huwag kang manood ng Reels. Pero kung di mo pigilan, makinig ka lang ng podcast habang ginagawa mo yung mga bagay na need mong tapusin for that day. Then meron tayong bisyo detox. Di naman madali, pero bawas lang pa konti-konti. Isipin mo na lang, Pops, kung gaano kamahal yung mga pinambibili mo ng mga bisyo mo. Sobrang mahal na ng sigarilyo at alak ngayon. Tapos mag-i-scatter ka pa. Edi wow. Pinakalas yung mental detox. Short walk, basa ng libro. Actually mga papi, effective yung prayers. So, sana next vlog, makapag-content ako paano ka magdasal, no? Himayin natin kung anong meron doon sa dasal na ginagawa ko. And syempre, eto, real talk mga papi Hindi ako perfect, hindi ka perfect. So, pare-pares lang tayo. Pero, we can start small kung yung konting progress natin kada araw is sobrang better sa wala. Alam mo yun? So mga paps, tanongin natin yung mga sarili natin. Dopamine trap ba ako? At kung oo, tara. Sabay-sabay tayo mag-detox mga papi. Tangina. Sobrang napapagod na din ako maging mahirap. Tsaka mag-complain ng kung ano-ano sa buhay. Siguro dapat this time, need ng kumilos. Hindi naman talaga siya madali. Pero pwede natin umpisahan ng maliit na progress pa isa-isa. So yun lang. Matanda ka na, alam mo na ang tama't mali sa buhay. Wala kang dapat patunayan sa iba, kundi sa sarili mo lang. So this time talaga dapat kumilos na tayo. Tigilan mo na yung doom scrolling sa phone mo. Ayaw mo pa din? O siya, ako na magpapatay para sa'yo.